Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, walang kawala lahat. Nako, Senado ipa-polygraph test mga testigo. PDEA leak sa rapid tool po, bato. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po dito kay Pinas News Insider. Yan, sa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So yan mga kababayan, ito na nga. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tawaging napakasinungaling nating PDEA agent Jonathan Morales, tila sinupalpal si PDEA Chief Virgilio Lasso sa pagdinig sa Senado at panawagan ng taong bayan. Palay detector test na yan para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ginawang pagdinig ng Senate on Committee ng Public Order and Dangerous Drug ukol sa ikinalat sa social media na umano'y 2012 confidential documents ng PDEA at bilang sa dokumentong inilig ay ang intelligence at pre-operation report na target umano ang mga kilalang political personalities at kabilang nga dito ang aktres na si Maricel Soriano. At ang ikinagulat ng lahat, ang di umano'y pagkakadawi ng nooy senador na si Bongbong Marcos Jr. At sa isinagawang pagdinig, gusto lamang malaman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung totoo nga ba ang nasabing dokumento at papaano ito nailabas sa social media. Kaya naimbitahan ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales na siyang naging investigator sa dokumentong lumabas. At nang tanungin ito ni Senator Bato de la Rosa kung totoo nga ba ang dokumentong ito, na ayon sa kanya, nag-i-exist daw talaga ang nasabing listahan at hindi raw ito maitatanggi ng mismong PDEA chief na si Virgilio Lasso at hindi daw ito nagsisinungaling dahil mismong si dating Pangulong Duterte ay tunay na nakakita di umano ng PDEA list. Ito nga raw ang katotohanan na hindi maamin ng PDEA chief na si Lasso dahil papaano raw nito iimbestigahan ang taong nagbigay sa kanya ng posisyon. Ngunit ang lahat ng sinabi ng dating PDEA agent na si Morales ay mariing itinanggi ng mga kasamahan nito sa PDEA at pati na rin ang PDEA chief na si Virgilio Lasso at tinawag pang napakasinungaling ang dating agent na si Morales. Mariing isinabi ng PDEA chief na si Lasso na wala daw silang ganoong pre-operation record sa kanilang ahensya at itinanggi nito na ang dokumentong lumabas sa social media ay hindi nag-i-exist sa ahensya ng PDEA. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na naguguluhan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya suwisyo ng ilan sa ating mga kababayan, ipalay test detector na lang. Hindi man daw rito maibibigay ang saktong kasagutan, pero at least may pagbabasehan kung sino ang tunay na nagsasabi ng buong katotohanan. At ayon pa sa kanila, Senator Bato de la Rosa, dapat ipalay detector mo na lahat ng mga sangkot sa PDEA leaks para malaman na ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling at dapat naka-live lahat para walang bias. Dapat isama mo si Rapid Tulfo sa investigasyon na yan para dalawa kayong lilitis sa kanila. Huwag mo nang patagalin pa ang usapin. So yan mga kababayan, may nag-suggest na isama si Senator Rapid Tulfo dito sa investigasyon nito mga ka-review natin. Sa palagay niyo po ba tama or akma si Senator Rapi Tulfo na humawak ng ganitong klaseng
pagdinig mga kababayan. Gayong may lamat na po ha? Doon pa nga lang po sa sa PCSO mga karibyo natin, di ba? So ang sa akin lang, opinion lang ito may lamat na po si Senator Tulfo mga karibyo natin, no? Malay natin kung imbis na makatulong, no, dito sa investigasyong ito, baka mas, diba, baka mas lumalim or something na pagtakpan pa. Diba? Hindi ko naman sinasabing pagtatakpan. I mean, ito opinion lang naman kasi ang pinagbabasihan po natin yung hearing niya po sa PCSO na hindi natuloy, no? At sinasabi, no, na nabilyunan nga mga kababayan, di ba? Well, anyway, kung kayo pong tatanungin mga karibyo natin, mga kababayan, no? Okay ba sa inyo na makialam or maging member or makialam nga, di ba? Si Senator Raffy Tulfo dito sa investigasyon ito, no? Well, pag sa akin, okay lang din naman. Sa akin, okay lang mga karibyo natin. At least makita ng taong bayan kung sino ba talaga si Senator Raffy Tulfo. Diba? Kung titirahin niya ba rin ito. Diba? O kung magiging matapang rin siya. No? At bigla na lang mawawala. Mawawala sa investigasyon mga karibyo natin. Gaya ng PCSO na wala siya. Dahil masyado ng kawawa ang taong bayan, grabe na talaga. Wala na talaga kami tiwala sa gobyerno ngayon. Sobra na ang malabis na mga nakakataas. Kaya dapat ipa-polygraph test mo na yan lahat. Ipa-polygraph test mo na yan sila lahat, Senator Bato de la Rosa. Pakinggan mo ang panawagan ng taong bayan para magkaalaman na at mabulgar na ang dapat mabulgar sa gobyerno na to. Huwag kang matakot, Senator Bato. Ipatikim mo sa kanila ang kamay na bakal. Ipa-lie detector mo na silang lahat. Tila klaro pa sa sikat ng araw ang pagsisinungaling nila. Mukhang may pinagtatakpan talaga sila. Tahimik ang kami, mga ordinaryong Pilipino. Nagmamasid lang kami para sa katotohanan. Senator Bato, huwag mo po kaming biguin. Ikaw ang binoto namin dahil alam namin na para ka sa Pilipino at mahal mo ang Pilipinas. Wala na talaga ngayon ang gobyerno. Si Tatay Digong na lang talaga ang pag-asa nating lahat dahil siya lang ang may kamay na bakal at may isang panindigan. Dapat na talagang palitan na ang namumuno ngayon. Senator Bato, ikaw na lang ang pag-asa namin na malaman na ang katotohanan at dapat kasama mo si Senator Tulfo para makalkal ang mga baho ng mga yan. Ipa-lie detector mo na silang lahat para wala ng mga takas ang mga sangkot sa PIDEA leak. Bigyan mo po ng proteksyon si Morales dahil ilalantad niya ang buong katotohanan. Taong bayan ang magpasya kung sino ang nagsasabi ng totoo. Maraming ebidensya si Morales. Dapat dyan ka nakapokus at huwag kang matakot, Senator Bato. Ayan ang dapat, lie detector test o polygraph test para mabunyag na ang dapat mabunyag at malaman ng taong bayan kung sino ang tunay na nagsisinungaling. Huwag nang patagalin pa ang issue na yan para hindi naman masayang ang pera ng taong bayan. Sobra na talaga, lahat na lang ng hearing ay walang resulta. Sana huwag kalawin si Morales, nakataya ang buhay niya. Kaya sana magkaisa na tayong matitinong Pilipino dahil parang pinaglaruan na lang tayo. End quote. So, siguro naman napanood nyo ang testimonya ng PIDEA agent tungkol sa PIDEA leaks. Anong nangyari po dyan? Well, kahit ano pa pong drama ang nangyari doon sa Senado, pinatutuhanan po nung ahente yung kanyang ginawang pre-operation report at yung kanyang pangalawang report tungkol doon sa insidente na report ng isang confidential informant na nagdodroga. Pinagbabawal na droga nga, gumagamit ng cocaine o ng isang powdery white substance ang ating presidente at isang artista na si Maricel Soriano. At mukha po, bagamat sana magsalita ang ating Presidente Duterte sa Dumaguete sa susunod na Maisog. O nga pala tuloy ang Maisog Rally. Kung napigil nila sa Bustos, tuloy po tayo sa Dumaguete, the City of Gentle People. So dyan po gaganapin ang Maisog Rally sa 7 ng Mayo at magsisimula po tayo ng alas 6. Anyway, so mukhang ito po talaga, itong PIDEA leaks nito, ang dokumento na binanggit ni Presidente sa Davao na pinakita sa kanya ng PIDEA na ebidensya na gumagamit nga ng pinagbabawal na droga ang ating Presidente. Now, ang naging deklarasyon ng committee chairman na si Senator Bato de la Rosa ay tama naman. Hindi AI itong dokumentong ito.
at ito'y pinatutuhanan na, so ito'y totoong dokumento. So anong pinapatunayan ito? Unang-una, that the documents exist, na narariyan yung mga dokumentong na yan. Number two, na may in-interview na confidential informant ang ahente na nagsabi na meron siyang personal na pagkakaalam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente at ni Marisa Soriano sa 43C sa Rockwell. So yan ang kanyang pinatutuhanan. At pangatlo, na naghanda sila para raidin yung premises na yan pero tinigilan na isang mataas na opisyales ng PIDEA. So anong napatunayan? Napatunayan na merong nagsabi na gumagamit ang pinagbabawal na gamot ang ating presidente noong 2012 at dahil ito isang public officer naman at sinumpaan, merong presumption of regularity sa sinabi niya na nung So ito mga kababayan, no? May nagsabi, sabi ni Atty. Harry Roque, may nagsabi na gumagamit ng pulburon si PBBM, di ba? So dito, hindi lang sa gumagamit mga karibin natin dahil may dokumento rin, di ba? Na ipinapakita na eto talaga. O eto, mayroon talagang ebidensya, dokumento na nagpapatunay, no? Na ganyan nga, di ba? Gumagamit. Ito naman yung ika-counter naman natin dito yung ano nila, yung accusation kay PRRD mga karibin natin. O saan kayo mas maniniwala? No, doon sa sinasabi nilang gentleman's agreement na wala namang dokumento, no? Na ipinapakita yung kampo ni PBBM, no? O, kasi kampo nila yung nagpapakalat na mayroong gentleman's agreement pero walang walang dokumentong pinapakita, no? O dito naman tayo sa kay PRRD. Nung ano pa lang, nung bago pa magkampanya, di ba? Or nung kampanya mismo, nung nakarang eleksyon, sinabi niya na meron tayong tumatakbong di ba? Adik na tumatakbong pagka-presidente. O ngayon, may dokumento na. So, saan ang mas credible mga kababayan, di ba? Kayo na bahala, di ba? Kung saan kayo papanig, di ba? Karapatan nyo naman yun Pero ang ating lang, logically, dito may dokumento, dito naman sa isa walang dokumento na pinapakita, di ba? Kasi yan naman ang gusto niyo, di ba? May ebidensya. Alipas sa 2012, gumamit talaga ng droga ang PBBM. Siyempre, ang tanong sa ating mga isipan ngayon, kung gumamit siya noon, gumagamit pa kaya siya ngayon? Well, alam nyo, naiisip ko kasi yung mga sinabi rin. Minsan, yung dating congressman na Arnie Teves, na may binanggit siyang pangalan. At yung pangalan na binanggit niya, di umano, ay isang tao na nagpasok kay BBBM sa isang rehab facility sa southern Spain bago mag-eleksyon. So sana nga, kung makakabalik si Congressman Arnie Teves, mapatutuhanan din niya ito. At kung mapipresenta nga yung testimonya ng taong yan para magpakita na from 2012 hanggang ngayon, at least bago mag-eleksyon, at ang eleksyon naman ay 2 years ago lang, 2020, gumamit pa rin ng droga ang presidente. At kapag yan ay napatunayan, may likelihood na hanggang ngayon, gumagamit pa rin ng droga. Alam nyo naman kung bakit tayo maaabala dyan, no? Ngayon po, ang desisyon ng presidente, kaladkarit tayo sa isang gera na kamamatay ng mga Pilipino. Naku, wag naman sanang gawin yung ganyang desisyon na wala siya sa tamang pag-iisip. Wag naman po. Kaya, kalampagin ng presidente. May karapatan kami, Mr. President, sang-ayon sa saligang batas, sa impormasyon na nakaka-apekto sa aming pang-araw-araw na buhay. At yung iyong pag-iisip, kinakailangan linawin mo kung meron ka, ikaw ay nasa sapat na pag-iisip sa paggagawa ng desisyon tungkol sa buhay o kamatayan ng mga Pilipino sa isang gera na hindi naman natin na mapapanalo. Ayun mga kababayan, base dito sa sinasabi ni Atty. Harry Roque, wala sa ilang beses yung sinabi, di ba, na wala sa tamang pag-iisip, di ba? Ang naiisip ko ngayon mga kababayan, sino po ang nag-iisip para dito, no? Para gampanan ni PBBM yung kanyang pagiging presidente kung wala, no? Sa pag-iisip. Kaya po, baka, no? Tama, baka po, kaya nandyan po yung asawa para mag-isip.
Kaso iba rin yung ano eh. Iba rin yung takbo ng ano eh, no? Diba sa umpisa pa lang binira agad sa ano eh, smuggling eh. Diba? Marami pang mga lumitaw na mga ano. Yeah, naghirap to ang taong bayan. Ewan ko lang. Sa iba kasi sinasabi naman ng iba na okay lang daw sa kanila yung ganitong sitwasyon. Pero ito lang po yung masasabi ko Eh tayo naman po ay merong kanya-kanyang iba't ibang sitwasyon sa buhay. Kung ikaw ay nakakaangat-angat, maybe masasabi mo talaga na okay lang kasi nasusustain mo yung ano yung mga needs ng pamilya mo. Pero kung katulad ka sa amin, di ba? Mas nakakaraming mga dukha. Yan. Eh mararamdaman mo talaga na medyo nagbago nga talaga ang Pilipinas, di ba? Kasi buong Pilipinas naman bumibili ng mga ano, di ba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong komento, reaction, or opinion, kritisismo kung meron man po, no? Patungkol po dito sa video nito, ay comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong naramdaman patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. Maraming salamat po.